Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol dun sa aking napanood na live and upload ni Kuya Val. Patungkol dito sa akin sa hindi ko pagtanggap sa kanyang offer na maging OIC ng Karepa. And sabi ni Kuya Val, hindi daw ako nag-qualify dahil patay gutom daw ako. Bago ang lahat, shout out muna kay Kuya Val, kay Ate na, kay Kalinga Prab. Kay Tita Mina Jaramillo, ang tita kong Vayots, Kumanetere, ng San Diego, California. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shout out. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Hindi po lingid sa inyong kaalaman, na nung umaga nang nag-live si Kuya Val, na ako'y kanyang ino-offeran na maging OIC ng Karepa dahil nga itong si Berador ay merong problema. And kinahapunan, ako'y gumawa ng reaction and nagpasalamat kay Kuya Val sa pagpili sa akin. Ibig sabihin meron siyang tiwala sa akin. And tahasan ko pong sinabi na hindi ko po tatanggapin yon. Dahil sa mga kadahilanan na ako'y happy na ako dito sa grupo kung saan ako, and hindi ko tatanggapin yon, yung offer na yon. Kasi isa pa, alam ko na mas marami akong magiging kalaban dahil alam niyo naman na ang gagampanan ko yung pagiging presidente ko. Hindi kagaya nung presidente ngayon na walang ginagawa, na andyan pa upo-upo, pasunod-sunod lang kay Kuya Val. Yung ipinagmalaki niya na 2 years na, sa mahigit 2 years na siya dito sa pagiging presidente ng Karepa, na wala tayong nakita na kanyang ginagawa. And kung tatanggapin ko yun, alam ko na marami akong gagawin and marami akong mga magiging kaaway dyan, na alam na number 1 na talagang tatanggalin ko yung nakikita ko ng mga pasaway. So dito sa live na ito ni Kuya Val kahapon and kanyang upload, na sinabi niya na hindi daw ako nag-qualify na maging OIC dahil nga daw ako ay patay gutom. Yung ibig sabihin doon na patay gutom, sinagot ko si Kalinga Prab, yung pahayag ni Kalinga Prab, yung comment ni Kalinga Prab noon, na sinasabi na lahat ng mga nag-content, lahat nag-reaction kay Dr. Love ay mga patay gutom, ay mga gutom, yun yung sabi niya. So ito yung sinabi ni Kuya Val, parang nagko-contradict yata, parang hindi nagmamatch yung dito sa sinasabi ni Kuya Val na ako'y hindi nag-qualify, bagamat mas nauna ako, na sinabi kong hindi ko tatanggapin, so hindi nagmamatch, hindi nagtutugma itong pahayag na ito ni Kuya Val. Gusto ko lamang pong lilinawin, na kahit ano pa man, hindi ko po talaga tatanggapin yan, yung offer na yan. And yung sinabi ni Kuya Val na bukod tangi ako lamang sa lahat ng reactors ang nag-react doon sa sinabi ni Kalinga Prab, kahit siya daw ay nag-reaction din, hindi daw niya pinansin yon yung sinabi ni Kalinga Prab kasi alam daw niya sa sarili na hindi daw siya patay gutom. Magkakaiba kasi tayo ng pananaw, Kuya Val. Lahat tayo lahat ng reactors, lahat tayo ng gumagawa ng reactions, hindi puro parehas ang utak, kung para sa inyo, binaliwalan nyo lang yun yung sinabi ni Kalinga Prab, para sa akin, mas aalma ako doon. Kasi yung sinabi ni Kuya Val na hindi man daw pinangalanan ni Kalinga Prab yun, kung sino yung kanyang tinutukoy. Alam na natin yon na mga reactors ang sinasabi niya kasi yung mga nag-content, yung mga nag-reaction, yun yung pinapatukuyan niya dito. Para sa akin, sino yung tao na may guts, na gumawa ng reaction doon sa sinasabi ni Kalinga Prab? Hindi lahat may guts. Maaari yung iba takot, maaari, pero ako naman sinabi ko na mawalang galang na lang, sa pag-reaction ko na yun. In a nice way, yung aking paggawa ng reaction doon. Kaya dito sa sinasabi ni Kuya Val na ako hindi nag-qualify doon, parang mali po yata. Parang may mali doon, Kuya Val. Ngayon, para sa akin, gusto ko po na isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi ko yan tinanggap. Gusto ko, na si Berador na bilang isang presidente,
gampanan niya yung pagiging presidente. Huwag niyo siyang tanggalin. Bigyan niyo siya ng chance, no? Kasi napapansin na siya eh. Isa na ako na nakakapansin dito, no? Na wala siyang ginagawa dito sa loob ng Kalingap. Sa lahat ng mga problema dito sa loob ng Kalingap, wala siyang ginagawa. Yung sinasabi niya, yung mga rebuttal niya sa akin, no? Yung mga rebuttal niya sa akin na sinasabi, si Sangkay duwag, kaya hindi tinatanggap. Hindi yun kaduwagan. Pagiging practical yun, no? Pagiging practical ng isang tao, yung hindi pagtanggap ng offer, no, ng posisyon na ino-offer sa iyo. Hindi kasi pwedeng grab lang tayo ng grab. Kinakailangan pag-iisipan natin, ano ba yung magiging outcome? Ito ba yung makakatulong sa akin kung tatanggapin ko ito? Yun yung ibig sabihin. Hindi yun kaduwagan, Berador, yung hindi ko pagtanggap ng ino-offer ni Kuya Val. Yun po ay isang malinaw na pinag-iisipan bago tanggapin ang lahat ng posisyon. Hindi ako matakaw sa posisyon. Okay na ako dito kung nasaan ako ngayon. Yung pagiging presidente ng Kalingap Watchers. Ngayon, Berador, no? Kung para sa akin, kailangan natin bigyan ng chance si Berador, ipakita yung kanyang sinasabi, no, na presidente siya, na mayroon siyang nagawa. Hinihingan ko ng mga accomplishments, no, si Berador. Hinamon kita, Berador, bigyan mo ako ng mga accomplishments mo kung ano na yung nagawa mo dito sa loob ng Kalingap. Sa 2 years, sa mahigit na 2 years na sa pagiging presidente sa Karepa, ano na yung mga nagawa mo? Sa lahat ng mga naging issue dito sa loob ng Kalingap, ano na yung mga nagawa mo? Bigyan mo kami. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Ipakita mo kung ano yan na yung nagawa mo. Kasi ang nakikita natin dito, panaibuntot ka lang kay Kuya Val. Andiyan dyan kung saan may viral, doon sasama ka kay Kuya Val. Tama ba yan, yung pagiging presidente na ganyan? Diba? Sa totoo lang, itong naging problema na ito ni Berador, no, yung issue na sinasabi ni Kuya Val, kaya si Berador ay isosuspend muna, no, sa pagiging presidente dahil nakabuntis. May natanggap ako. Meron akong natanggap na message, no, galing sa dati yatang asawa nitong nabuntisan ni Berador, no, na sinabi sa akin na siya daw ay may balak na magsampa ng kaso laban dito kay Berador sa ginawang ito ni Berador, na may asawa pala yung kanyang nabuntisan na yan. Ako hindi ko kasi inilabas muna itong message na ito sa akin kasi gusto kong makasigurado kung ito nga ba ay may katotohanan. Gusto ko malinawan kung itong nag-message sa akin ay ito nga ba talaga yung dating asawa nitong nabuntisan na ito ni Berador. Ngayon, Berador, ngayon na merong nag-message na sa akin, ito lang masasabi ko sa iyo, no? Gampanan mo muna yung mga obligasyon mong ginagawa diyan, no? Hindi yung lagi nandiyan dyan sa puro chismis. Kung anong merong chismis nandiyan dyan ka, number 1 kang nandiyan dyan sa lahat ng mga chismis dito sa loob ng Kalingap. Itong ginawa mong ito na nabuntisan mo, harapin mo. Dahil merong taong naghahabol na dito. Gusto ko lamang kumpirmahin muna, no? Kumpirmahin kung ito nga ba ay may katotohanan. Itong nag-message na ito sa akin. Kung ito nga ba talaga yung dating asawa nitong nabuntisan na ito ni Berador. So, ito lang aking reaction patungkol dito, no? Sa sinasabi ni Kuya Val, no? Na patay gutom si Sangkay. Hindi patay gutom si Sangkay. Sumagot lamang ako, no? Kung ano yung dapat kong sagutin. Hindi po yun pagiging patay gutom yung pagsagot. At hindi rin po, no, kaduwagan, gaya ng sinasabi ni Berador na hindi ko tinanggap yung offer ni Kuya Val dahil duwag ako. Hindi po yan kaduwagan. Ibig sabihin lamang malawak ang pag-iisip ko. Pinag-iisipan ko munang mabuti kung makakatulong nga ba ito sa akin o hindi. Itong ino-offer na ito ni Kuya Val. At sa buong Kalingap. Muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lounge, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kayo naroon. Paalam na mga sangkay, mga Kalingap. Paalam.